Duro na itaw, Dudoy. Ikaw nga, no, sa kabila, nakaranting ka rin dito. Diyan saling, wala rin isang dahilan. Siya talaga, walang dahilan. Ikaw may dahilan. Oo. Nagpangabot pa kami ni Jubilee Kapitan. Today's vlog, gagawa tayo ng kimchi. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa. Napaka-easy lang ito. Sa isang stainless na planggana, maglalagay lang kayo ng tubig, maglalagay kayo ng maraming asin. Take note, maraming asin ang gagamitin natin dito. Yung rock salt, mas better siya. Ayan, maraming asin at tutunawin natin yan. Diyan natin ibababad ang gulay natin mamaya. Hindi ko alam kung anong tawag sa gulay na ito. Basta pagkalaki ko, ito ang alam ko, pechay bagyo. Ang sabi naman nila, Chinese pechay. Hindi ko alam kung ano talaga ito. Kayo na nga mga kung ano to. Comment nyo nga kung anong pangalan ng gulay na yan. Ihiwain ko ang gulay na yan ng 4 na hiwa. Alam nyo, hiwa nyo muna ng kalahati, tapos yung kalahati, hiwain nyo rin. Kaya magiging 1/4 to 1/4 na. Ayan. At tapos nun, hiwain nyo siya ng yung katamtaman ng laki. Ayan, nakikita nyo naman, ibababad na natin ang ating gulay sa nilagay nating asin ng ganyan. Babad natin siya ng 1 hour or 2 hours, mas better. Dito naman, gagawa naman tayo ng ating sauce. Yung kanin na sinaing, ang ginawa ko dyan, apple, radish, onion, garlic, yan ang nilagay ko. Ayan. At saka yung kanin, nilagay ko yan dyan. Oh. So, gagawin natin siyang sauce. Ayan yung sauce base niya. Dapat iyaano mo ng ganyan. Halo-haloin mo siya hanggang siya ay lumapot. Ayan, lalagay na natin yung ating chili flakes. Importante ang chili flakes. Kasi ang chili flakes na ito ang anghang at magdadala ng fermented sa ating gulay na binabad. Alam nyo ba ang kimchi ay napaka-traditional sa Korea? Ito ay kinakain nila araw-araw. Best din itong inaano nila sa mga prito, kagaya ng samgyeopsal, pritong isda, at saka sa mga ramen noodles, yung mga love yung mga noodles yan, nakikita nyo naman, di ba? Pina-partner nila yan. At makikita ito sa mga lahat ng Korean drama na papanood natin dito. Pag love mo yung mga panoorin, alam mo yan. So, ayan na. Lilinisin na nating maigi ang ating binabad na gulay. 2 oras ko pala itong binabad. Makikita nyo naman. Kasi may excess pong asin yan. Kaya kailangan natin siyang banlawan maigi. At saka yung mga dumi-dumi ng yung dumi-dumi ng gulay ay maging maayos. Kasi pag prepare natin to, hindi naman natin lulutuin, ibuburo lang po natin siya or gagawin natin fermented. Ito daw ay traditional na pagkain nila. Titikman ko kung masarap na, kung may lasa na, nanonood na yung asin sa loob. Ayan, pagtikim ko. Sariwang-sariwa yung aking tinikam niya. Tingnan nyo. Hindi ako nagbibiro, kinakain ko talaga yan. Sariwang-sariwa siya. Kasing sariwa ko. Ching! Ayan, ito na. Patitik-tikin pala natin siya. Pagkatapos natin tinik-tik, nilagay na natin sa isang planggana. Nilagay na natin yung ating kaninang chili flakes na sauce na ilalagay natin. At yan, napakasimple lang. Pag ihalo-haloin mo lang hanggang mag-spread lahat yan. Kailangan lahat ng gulay naka-spread dyan, ha. The more na paste, kailangan natin. Kasi yan, ang kailangan dyan, manuot lahat yung mga ano niya. Kasi ipe-fermented natin siya ng ilang linggo dyan. Take note, na isang araw, nasa labas lang yan ng ref nyo pagka kayo gumawa. Pagka isang araw na yan, nilalagay nyo na sa loob ng ref. Bawal siyang ilagay muna sa ref agad-agad. So, eto ang finished product ko. Binudburan ko ng sesame seeds. So, eto lang po. Napakasimple. Sana po magaya nyo at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin, nagsasubscribe at nagla-like. Sana palawakin pa po ang aking mga vlog. Tulong po ito para sa pagluluto ng Korean food. Thank you so much!